100 milyong piso. Ang mga salitang iyon, binitawan ng abogado na parang wala lang, ay tumama kay Eliza na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa labas ng gusali, ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga taong nagmamadali, ay naglaho. Tanging ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ang nakabibinging tunog ng kawalan ng pag-asa ang naririnig niya. 100 milyon. Hindi iyon isang simpleng halaga, iyon ay isang pader na bakal, isang bundok na imposibleng akyatin, isang hatol na nagkukulong sa kanyang ama kahit nasa labas pa ito ng rehas. Kaagad, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang tatay kanina lamang. Ang mga mata nitong dati puno ng sigla at pangarap ay ngayon nanlalalim, napapalibutan ng kulay abong balat na dala ng ilang linggong pagdurusa sa loob ng city jail. Nakaupo sila, pinaghihiwalay ng isang makapal at maruming salamin, ang kanilang mga boses ay naglalakbay sa isang depektibong telepono. Anak, wala akong kasalanan, bulong ni Mang Tomas, ang boses ay basag. Alam mo yan, Eliza. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Naramdaman ni Eliza ang pamilyar na pagbara sa kanyang lalamunan. Tumango siya, pilit na umiti kahit ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Alam ko po, Tay. Ilalabas po kita dyan. Pangako. Ngunit ngayon, sa harap ng abogadong tila sumusuko na rin, ang pangakong iyon ay parang buhangin na tinatangay ng hangin. Masyadong malakas ang ebidensya, Miss Santiago, sabi ni Atty. Mendoza, inayos ang kanyang salamin. Mga pirma, mga dokumento mukhang matagal na itong plinano. Kung sino man ang gumawa nito sa ama ninyo, sigurado siyang hindi na ito makakalabas. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa lupa. Lumabas siya ng opisina na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang init ng araw sa Maynila ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinubukan na niya ang lahat. Lumapit siya sa mga pinsan, sa mga tiyahin, sa mga kaibigang negosyante ng kanyang ama. Ang lahat ay nagbigay ng parehong sagot, isang malungkot na iling ng ulo, mga salitang puno ng awa, ngunit walang anumang tunay na tulong. Natatakot sila. Ang pangalang De Villa ay isang anino na kinatatakutan ng lahat sa mundo ng negosyo. Pagod at talunan, napahinto siya sa paglalakad. Tumingala siya at doon, sa harap niya, nakatayo ang isang tore ng salamin at bakal na tila umabot sa kalangitan. De Villa Holdings. Ang pangalan sa tuktok ng gusali ay parang isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Ito na ang huling lugar sa mundo na gusto niyang puntahan. Ngunit ito na rin ang huling lugar na maaari niyang puntahan. Sa isang desisyong idinikta ng desperasyon, huminga siya ng malalim at pumasok sa malalamig at malawak na lobby. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga tingin ng mga empleyado ay parang mga karayom. Alam niya kung ano ang itsura niya, gusot ang damit, magulo ang buhok, ang kanyang mukha ay isang mapa ng pagod at dalamhati. Ngunit wala na siyang pakialam. May appointment po ba kayo kay Sir Zachary? Tanong ng babae sa front desk, ang boses ay formal at walang emosyon. Wala, sagot ni Eliza. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Pero sabihin mo na kailangan ko siyang makausap. Sabihin mo, si Eliza Santiago. Malalaman niya kung tungkol saan ito. Ilang sandali ng paghihintay na parang habang buhay, pinayagan siyang umakyat. Ang elevator na sinakyan niya ay mas malaki pa sa kanyang buong kusina. Sa pagbukas ng pinto sa penthouse floor, isang sekretarya ang sumalubong sa kanya at iginya siya patungo sa isang malaking pintuan na gawa sa dark wood. Pagpasok niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang malawak na tanawin ng buong syudad mula sa salaming pader ng opisina. At doon, nakatayo sa gitna ng lahat, nakatalikod sa kanya, ang isang figura na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Eliza Santiago, sabi ni Zachary De Villa, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Dahan-dahan siyang humarap at ang mga mata niyang iyon, madilim, matalim, at puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Eliza, ay tumusok sa kanya. Hindi ko inaasahan na makikita kitang muli. Lalo na dito sa aking teritoryo. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngising iyon ang nagpasiklab sa galit sa loob ni Eliza, ngunit pinigilan niya ito. Wala siya rito para makipag-away. Narito siya para magmakaawa. Zachary, sabi niya, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila.
Kailangan ko ng tulong mo. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Tulong? Ang isang Santiago, humihingi ng tulong sa isang De Villa? Anong milagro ito? Nilunok ni Eliza ang kanyang pride, ang bawat piraso nito ay masakit. Ang tatay ko nakakulong siya. Kailangan namin ng 100 milyon para sa piyansa. Naglakad si Zach palapit sa kanyang malaking mesa at umupo, ipinag-krus ang kanyang mga braso. Pinagmasdan niya si Eliza mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insektong pinag-aaralan. Alam ko. At alam ko rin na kami ang nagsampa ng kaso. Hindi niya iyon ginawa, mabilis na sagot ni Eliza. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Ang ebidensya ay nagsasabi ng iba, malamig niyang tugon. Pero hindi iyan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mo. At kung ano ang kaya mong ibigay na kapalit. Doon na nagsimulang manghina ang mga tuhod ni Eliza. Kahit ano, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Gagawin ko ang kahit ano. Tumayo si Zach at dahan-dahang lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin sa silid. Huminto siya sa mismong harapan niya, napakalapit na kaya niyang amuyin ang mamahaling pabango nito. Kahit ano, ulit niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Matagal na kitang gustong pagbayarin sa ginawa mo sa akin noon, Eliza. Sa kahihiyan na idinulot mo. Tumingin siya sa mga mata nito, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang damdaming nakatago roon, isang malalim at matagal ng galit. Mayroon akong isang business proposal para sa iyo, patuloy niya, isang demonyong ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Iurong ko ang kaso. Palalayain ko ang tatay mo. Babayaran ko ang lahat ng utang ninyo at ibabalik ang dangal ng pangalan ninyo. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa puso ni Eliza. Talaga? Sabi ni Zach. Pero may isang kondisyon. Isang simpleng kapalit para sa kalayaan ng tatay mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Eliza. Ang kanyang paghaplos ay kasing lamig ng yelo. Ang kapalit ay ang kalayaan mo. Napakunot ang noo ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Zach ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay matalim at walang awa. Pakakasalan mo ako, Eliza. Simula bukas, magiging asawa kita. Magiging heiress de Villa ka. At gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Umuwi si Eliza sa kanyang maliit na apartment na parang wala sa sarili. Ang mga salita ni Zach ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pagbabanta at kahihiyan. Pakakasalan siya. Maging asawa niya. Ang ideya ay kasuklam-suklam, isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Pumunta siya sa kanyang maliit na mesa at dinampot ang isang larawan, ang huling masayang larawan nilang mag-ama, kuha noong nakaraang Pasko. Nakangiti sila pareho, ang mga mata ni Mang Tomas ay kumikinang sa saya. Ang amang iyon, ang mabait at mapagmahal na amang iyon, ay nabubulok ngayon sa isang selda, dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. At siya, si Eliza, ang tanging pag-asa nito. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, isa-isa, hanggang sa sila ay naging isang agos na hindi mapigilan. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para sa kanyang nawalang dangal. At umiyak siya para sa kinabukasang kailangan niyang isakripisyo. Wala na siyang pagpipilian. Ang pag-ibig niya sa kanyang ama ay mas matimbang kaysa sa pagkamuhi niya kay Zachary de Villa. Kinabukasan, bumalik siya sa De Villa Holdings. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit ang kanyang tindig ay desidido na. Sinalubong siya ni Zach na parang inaasahan na talaga ang kanyang pagbabalik. Walang salita, iniabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Ang ating kasunduan, sabi ni Zach. Basahin mo. Hindi na niya binasa. Alam na niya kung ano ang nakasulat doon. Ang kanyang sentensya. Kinuha niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa mesa. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya habang itinutok niya ang dulo nito sa papel, sa espasyong nakalaan para sa kanyang pangalan sa tabi ng malaki at aroganting pirma ni Zachary de Villa. Sa isang huling, nanginginig na hininga, pumirma siya. Isinuko niya ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buong pagkatao. You may now kiss the bride. Ang mga salita ng huwes ay umalinggaw sa maliit at tahimik na silid ng City Hall. Ngunit para kay Zachary de Villa,
ang mga salitang iyon ay hindi isang imbitasyon sa romansa. Iyon ay isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. Tiningnan niya ang babaeng katabi niya. Si Eliza Santiago ngayon ay Eliza de Villa na sa mata ng batas. Nakatayo ito na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mukha ay blanko, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila ba ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Walang belo, walang puting bestida, tanging isang simpleng damit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagkatalo. Isang ngiti ng tagumpay ang pilit na kumakawala sa mga labi ni Zach, ngunit pinigilan niya ito. Ang paghihiganti ay mas masarap kung ipaparamdam ng dahan-dahan. Imbes na isang halik, marahan lamang niyang itinaas ang kamay nito, kung saan nakasuot ang pinakasimpleng singsing na nahanap niya, at hinalikan ang likod ng palad nito. Ang pagdampi ng kanyang labi sa balat ni Eliza ay kasing lamig ng kanilang kasunduan. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito, isang senyales ng pagkasuklam. At iyon, para sa kanya, ay sapat na. Tapos na, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Binitawan niya ang kamay nito na parang isang bagay na marumi. Tara na. Sa tabi nila, si Achoy. David Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado, ay bumuntong hininga lamang. Kitang-kita sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon, ngunit nanatili itong tahimik. Siya ang nagsilbing nag-iisang saksi sa pinakamalamig na kasal sa kasaysayan. Ang bayahe papunta sa kanyang mansyon ay binalot ng katahimikan. Si Eliza ay nakatingin lamang sa bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga gusali na parang hindi siya bahagi ng mundong ito. Si Zach naman ay abala sa kanyang cellphone, nagpapanggap na may tinitingnan na importante, kahit ang totoo ay ninanamnam niya ang bawat sandali ng katahimikang iyon, isang katahimikang puno ng tensyon at hindi sinasabing galit. Ito ang gantimpala niya. Ang babaeng minsan ay tumapak sa kanyang pagkatao ay ngayon pag-aari na niya. Pagdating sa dambuhalang gate ng kanyang mansyon, bumukas iyon na parang nagbibigay pugay. Bumaba si Eliza mula sa sasakyan at natigilan. Ang bahay, kung matatawag mang bahay ang palasyong iyon, ay napakalaki, moderno, at walang bahid ng init ng isang tahanan. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan at yaman ni Zach. Isa itong gintong hawla. Welcome home, Dimres de Villa, sabi ni Zach na may bahid ng pang-inis, habang nauna itong maglakad papasok. Sa loob, sumalubong sa kanila ang mga kasambahay na nakapila. Yumuko sila bilang paggalang. Ito si Eliza, ang bago ninyong senora, pakilala ni Zach. Sundin ninyo ang lahat ng iutos niya, basta't hindi ito labag sa mga patakaran ko. Iniwan nila ang mga kasambahay at umakyat sila sa malawak na hagdanan. Dinala niya si Eliza sa isang pasilyo na may dalawang magkatapat na pinto. Iyan ang kwarto mo, sabi niya, itinuturo ang pinto sa kaliwa. Sa kabila ang sa akin. Huwag kang papasok doon nang walang pahintulot ko. Tumango lang si Eliza, hindi pa rin nagsasalita. Pumasok si Zach sa silid na para kay Eliza. Maluwag iyon, kumpleto sa mga mamahaling gamit. Ngunit parang isang hotel room, walang personal na gamit, walang buhay. Naglabas si Zach ng isang papel mula sa kanyang coat. Mga tuntunin, sabi niya, iniabot ang papel kay Eliza. Basahin mo. Nandyan ang lahat ng inaasahan ko mula sa isang asawa. Oras ng gising, mga dapat at hindi dapat gawin sa pamamahay na ito, at ang pinakamahalaga sa lahat. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Ang pagsasama natin ay sa papel lamang. Isang palabas para sa publiko. Sa loob ng bahay na ito, isa ka lamang inquilino na may malaking utang na loob sa akin. Malinaw. Hindi sumagot si Eliza. Kinuha lang niya ang papel. Ang katahimikan nito ay mas nakakairita pa kaysa sa kung sumigaw ito o nagmakaawa. Iniwan niya ito sa silid at pumasok sa sarili niyang kwarto. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Sa wakas, mag-isa. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinato ito sa kama. Napatingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay ang ihi ng De Villa Holdings, makapangyarihan, mayaman, kinatatakutan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang alaala ang pilit na bumabalik. 5 taon na ang nakalipas. Isang mas bata, hindi pa gaanong kilalang Zachary De Villa ang buong pagmamalaking nakatayo sa harap ng isang babae sa isang business conference. Ang kanyang suite ay hindi kasing mahal, ang kanyang kumpiyansa ay hindi pa kasing tigas ng bato.
Hawak niya ang isang business proposal na pinagpuyatan niya ng ilang linggo. Miss Santiago, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Isang maliit na partnership lang ang kailangan ko. Naniniwala ako na ang teknolohiya natin at ang network ng kumpanya ninyo. Tiningnan siya ni Eliza mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagdududa. Nasa paligid nila ang ibang mga negosyante. Sorry, De Villa, sabi ni Eliza, ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ang Santiago Enterprises ay hindi nakikipag-partner sa mga nagsisimula pa lang. Baka masayang lang ang oras namin. Idinagdag pa niya sa isang mahinang boses, ngunit malinaw na narinig ni Zach, hindi ka karapat-dapat. Ang mga salitang iyon. Hindi ka karapat-dapat. Para iyong isang branding hero na permanenteng nag-iwan ng marka sa kanyang ego. Sir Zach. Ang boses ni Attorney David mula sa intercom ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Sinagot niya ito. Nandito ako sa opisina mo. Pwede ka bang bumaba sandali? Bumaba si Zach sa kanyang home office. Nandoon si David, nakaupo at naghihintay, ang mukha ay seryoso. Nagawa mo na ang gusto mo, Zach, simula ni David. Nasa iyo na siya. Masaya ka na ba? Hindi ito tungkol sa saya, David. Tungkol ito sa hustisya, malamig na sagot ni Zach. Hustisya? O paghihiganti? Zach, kinulong mo ang isang matandang lalaki na maaaring inosente, at itinali mo ang isang babae sa isang kasal na walang pag-ibig. Para saan? Dahil nasaktan ang pride mo 5 taon na ang nakalipas. Higit pa ito sa pride, tumaas ang boses ni Zach. Tinapakan niya hindi lang ako, kundi ang pangarap ko. Umiling si David. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang lahat ng ito, sabi nito, ikinumpas ang kamay sa paligid. Napatunayan mo na ang sarili mo. Hindi mo na kailangan gawin ito. May isa lang akong tanong. Ganti ba talaga ito, Zach, o tinatakasan mo lang ang posibilidad na masaktan ka ulit? Ang tanong na iyon ay tumama kay Zach. Hindi siya nakasagot. Uwi na ako, sabi ni David, tumayo na. Sana lang, sa huli, malaman mo kung ano talaga ang gusto mo. Naiwan si Zach na mag-isa, ang mga salita ni David ay umiikot sa kanyang isipan. Umakyat siyang muli patungo sa kanyang silid, ang pakiramdam ng tagumpay kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bakas ng pagsisisi. Pagbukas niya ng pinto, isang tunog ang gumulat sa kanya. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin. Mabilis siyang pumasok at nakita niya si Eliza na nakatayo sa gitna ng silid, ang mukha ay puno ng takot. Sa sahig, basag ang isang maliit at lumang picture frame. Ang nag-iisang picture frame sa buong kwarto. Isang galit na hindi niya inaasahan ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Hindi ito ang malamig at kalkuladong galit na ipinapakita niya. Ito ay mainit, personal at hindi makontrol. Anong ginawa, Avi? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Napaatras si Eliza, gulat sa bigla ang pagsabog niya. Aaksidente. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, lumapit si Zach, ang mga mata ay nag-aapoy. Dinampot niya ang basag na frame mula sa sahig, hindi inalintana ang pagkasugat ng kanyang daliri sa isang bubog. Alam mo ba kung ano ito? Sa lahat ng bagay na maaari mong sirain sa bahay na ito pa? Tumingin si Eliza sa kanya, litong-lito at takot na takot. Ang galit ni Zach ay hindi tugma sa isang maliit at lumang litratuhan. Ang reaksyon niya ay sobra-sobra, at sa unang pagkakataon, nakita ni Eliza ang isang siwang sa perpektong pader na binuo ni Zachary de Villa. Isang siwang na nagpapakita ng isang lihim na sakit, isang kahinaan na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ang mga araw sa mansyon ng mga de Villa ay lumipas ng mabagal at walang kulay. Para kay Eliza, ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang sitwasyon, at ang bawat gabi ay isang pagtakas sa pamamagitan ng pagtulog. Naging parang multo siya sa loob ng dambuhalang bahay, gumagalaw sa mga pasilyo nito ng tahimik, iniiwasan ang nag-iisang tao na dahilan kung bakit siya naroon. Ang pagsabog ng galit ni Zach, dahil sa isang basag na picture frame, ay nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ni Eliza. Hindi iyon simpleng galit. May bigat iyon, may kasaysayan. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Sa likod ng malamig na isihi at aroganting lalaki, sino ba talaga si Zachary de Villa?
Isang hapon, sa pagkainip, nagpa siyang pumunta sa kusina. Namimiss na niya ang amoy ng tunay na pagkain, hindi ang mga komplikado at mamahaling putahe na inihahain ng kanilang chef. Namimiss niya ang simpleng adobo ng kanyang ama. Nagpaalam siya sa hepe ng kusina at nagsimulang maghiwa ng mga sangkap. Ang pamilyar na gawain ay nagbigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan, isang koneksyon sa buhay na pilit na inaagaw sa kanya. Habang nagmamadaling maghiwa ng bawang, isang maling galaw ng kutsilyo ang naging sanhi ng kanyang sigaw. Aray! Mabilis na umagos ang dugo mula sa kanyang daliri. Agad siyang naghanap ng tubig para hugasan ito, nang biglang may isang aninong pumasok sa kusina. Anong nangyari? Ang boses ni Zach, puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala, ay narinig niya mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya makasagot, nasa tabi na niya ito. Kinuha ni Zach ang kanyang kamay at tiningnan ang sugat. Ang mga mata nito, na laging puno ng panunuya, ay ngayon ay nakatuon sa kanyang daliri. Umupo ka, utos niya, ang boses ay mahinahon ngunit may otoridad. Mabilis itong kumuha ng first aid kit mula sa isang kabinet. Lumuhod dito sa harap niya, kinuha ang kanyang kamay ng may pag-iingat, at sinimulang linisin ang sugat. Natigilan si Eliza. Ang SC ng De Villa Holdings, ang lalaking nagkulong sa kanyang ama at bumili ng kanyang kalayaan, ay nakaluhod ngayon sa sahig ng kusina, ginagamot ang isang maliit na sugat sa kanyang daliri. Ang kanyang paghawak ay magaan, ang kanyang mga galaw ay maingat. Sa loob ng ilang sandaling iyon, nawala ang pader sa pagitan nila. Nakita niya lamang ang isang lalaking nag-aalala. Naramdaman niya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang matapos nitong lagyan ng band-aid ang kanyang daliri, tumayo ito. Doon tila bumalik ang lahat. Ang malamig na maskara ay muling isinuot ni Zach. Ang mga mata niya ay muling naging matalim. Mag-ingat ka sa susunod, sabi niya, ang tono ay bumalik sa dati. Hindi ko gustong magkaroon ng aksidente sa pamamahay ko. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis, iniwan si Eliza na tulala at litong-lito. Kinagabihan, nag-anunsyo si Zach na may darating silang bisita para sa hapunan. Si Clarice Lim, isang business partner, maikli niyang paliwanag. Umakto ka bilang isang disenteng asawa. Dumating si Clarice, isang babaeng perpekto mula ulo hanggang paa. Ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit may kung anong kislap sa kanyang mga mata na nagbigay ng kaba kay Eliza. So, you're Eliza, sabi ni Clarice, iniabot ang kamay. I've heard so much about you. Ang kanyang boses ay parang pulot, ngunit naramdaman ni Eliza ang pait sa likod nito. Ang buong hapunan ay isang pagsubok para kay Eliza. Si Clarice at Zach ay nag-usap tungkol sa negosyo, mga numero, at mga taong hindi niya kilala. Ipinamukha sa kanya ni Clarice sa bawat pagkakataon na siya ay isang tagalabas. Oh, Eliza, you're so brave, sabi ni Clarice sa isang punto. Ang hirap sigurong mag-adjust sa ganitong buhay. It must be so different from your previous life. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Eliza ang pag-init ng kanyang pisngi. Yuyuko na sana siya, tatanggapin na lang ang insulto, nang biglang magsalita si Zach. Sanay na si Eliza, sabi ni Zach, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. She's a fast learner. Nagulat si Clarice sa sagot ni Zach, ngunit mabilis ding nakabawi. Dinala nila ang kanilang kape sa hardin. Habang naglalakad, muling bumanat si Clarice. I heard about what happened to your father's business. It's such a shame. Ganyan talaga kapag maliliit na kumpanya, madaling bumagsak. Iyon na ang huling patak. Sasagot na sana si Eliza, ipagtatanggol ang dangal ng kanyang ama, nang isang mas malakas na boses ang pumigil sa kanya. That's enough, Clarice. Lahat sila ay napahinto. Tumingin si Zach kay Clarice, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang panga ay mariing nakatikom. She is a wife. In my name is now her name. Treat her with the respect that entails. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Clarice ay namutla bago ito pilit nang umiti. Of course, Zach. I'm so sorry, Eliza. Didn't mean to offend. Ngunit alam ni Eliza, at alam din ni Zach, na iyon mismo ang intensyon ni Clarice. Hindi nagtagal, umalis na rin ito.
Naiwan silang dalawa ni Zach sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Hindi alam ni Eliza kung ano ang sasabihin. Bakit siya ipinagtanggol ni Zach? Hindi para sa kanya, sigurado iyon. Para sa pangalan niya? Para sa pride niya? Ngunit kahit ano pa ang dahilan, isang bahagi sa loob niya ang nakaramdam ng pasasalamat. Hindi na sila nag-usap pa ng gabing iyon. Hindi makatulog si Eliza. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang pag-aalala sa kusina, ang pagtatanggol sa hardin. Sino ba talaga siya? Bumangon siya at nagpa siyang maglakad-lakad sa tahimik na bahay. Napansin niya ang isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng library. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang. Nakita niya si Zach na nakatulog sa kanyang mesa, ang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso. Mukha siyang pagod, mukha siyang ordinaryo. Ang bakas ng kapangyarihan at galit ay nawala sa kanyang natutulog na mukha. At sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang basag na picture frame. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita na niya ang larawan sa loob nito, isang babae na may simpleng ngiti, malayo sa mga sopistikadang babae na nakapaligid kay Zach. Ang kanyang ina, marahil. Ang pag-iisip na iyon ay nagbigay ng kakaibang kirot sa puso ni Eliza. Dahan-dahan siyang tumalikod para hindi ito magising. Ngunit sa kanyang pag-atras, narinig niya ang mahinang tunog ng isang telepono. Nagring ito sa loob. May mali sa kaso ni Thomas Santiago. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Zach sa telepono ay hindi isang tanong, kundi isang konklusyon. Sa kabilang linya, narinig niya ang katahimikan ni Atty. David Reyes bago ito sumagot. Ano ang nagpabago sa isip mo? Tanong ni David, ang boses ay maingat. Hindi masagot ni Zach ang tanong na iyon ng diretsyo. Paano niya ipapaliwanag? Na ang galit na naramdaman niya nang mabasag ang litrato ng kanyang ina ay masyadong totoo at malalim para sa isang simpleng paghihiganti. Na ang pagtatanggol niya kay Eliza laban kay Clarice ay hindi plinano, kundi isang reaksyon na hindi niya napigilan. Na ang makita siyang nakaluhod, ginagamot ang sugat ng babaeng dapat niyang kinamumuhian, ay gumising sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon. Basta't may mali, iginiit niya, ang boses ay mas matigas na ngayon. Masyadong malinis. Masyadong perpekto ang ebidensya. Parang isinubo na lang sa atin. Magsimula kang mag-imbestiga sa lahat ng sangkot, lalo na sa mga business rivals niya. I want to know everything. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Zach sa kadiliman ng kanyang library, ang isipan ay gulong-gulo. Ang kanyang plano ng paghihiganti, na dati simple at malinaw, ay ngayon ay nagiging komplikado at malabo. Bumalik siya sa kanyang silid at nakitang maayos na ang lahat. Ang mga bubog ay nalinis na. Ngunit ang basag na picture frame ay naroon pa rin sa kanyang mesa, isang paalala ng kanyang hindi makontrol na emosyon. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng pilit na panlalamig kay Eliza sa umaga at gabi, habang sa loob-loob niya ay nag-aalab ang isang hindi mapakaling pagdududa. Ginugol niya ang oras sa kanyang opisina sa mansyon, naghihintay sa tawag o mensahe mula sa investigator na inupahan ni David. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. At sa wakas, dumating din ito. Isang text mula kay David, nasa gate mo na ang delivery. Isang brown envelope. Basahin mo mag-isa. Bumaba si Zach sa sala. Gaya ng sinabi ni David, isang guard ang nag-abot sa kanya ng isang selyadong brown envelope, walang pangalan, walang anumang marka. Mabigat ito sa kanyang kamay, mas mabigat kaysa sa aktwal nitong timbang. Dinala niya ito sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at nilock ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang envelope. Sa loob ay isang manipis na folder. Huminga siya ng malalim at binuklat ito. Ang unang pahina ay isang bank statement. Isang transfer ng 5 milyong piso mula sa isang kumpanyang hindi niya kilala, ang Key Sethu Holdings, papunta sa account ng isang kilalang key fixer at fabricator ng ebidensya. Sino ang may-ari ng Sethu Holdings? Sa susunod na pahina, naroon ang sagot. Isang kopya ng ETH registration. Ang pangalan ng mga incorporator ay hindi pamilyar maliban sa isa. Ang nag-iisang signatory sa lahat ng bank accounts at legal documents ng kumpanya. Clarice Lim. Nanlamig ang mga kamay ni Zach.
Parang may bumunot ng hangin mula sa kanyang mga baga. Hindi. Hindi maaari. Isang pagkakamali. Ngunit ang mga sumunod na pahina ay parang mga suntok sa kanyang sikmura, sunod-sunod at walang awa. Isang sinumpaang salaysay mula sa binayarang testigo, inaamin na hindi niya kailanman nakita si Mang Tomas. Mga litrato ni Clarice na palihim na nakikipag-usap sa fixer. Isang detalyadong timeline ang nagpapakita kung paano itinanim ang bawat piraso ng iebidensya sa opisina ni Mang Tomas, mga araw bago pa man ang raid. Lahat ay kasinungalingan. At ang arkitekto ng lahat ng ito ang babaeng itinuring niyang kaibigan at kakampi. Biglang, ang lahat ay naging malinaw. Isang montage ng mga alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Zach, narinig mo ba ang tungkol sa mga Santiago? Mukhang may problema sa finances nila. Kung ako sa'yo, ngayon na ang tamang panahon para gumanti. Mahina sila. I heard about what happened to your father's business. It's such a shame. Ganyan talaga kapag maliliit na kumpanya, madaling bumagsak. Ang bawat salita na inakala niyang payo ay lason pala. Ang bawat pagdamay na ipinakita nito ay pagpapanggap. Ginamit siya nito. Minanipula nito ang kanyang galit, ang kanyang nakaraan, para isagawa ang sarili nitong masamang plano. Hindi siya ang manlalaro, isa lang siyang piyesa sa chessboard ni Clarice. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para kay Eliza. Ngunit kasabay ng galit na iyon ay isang nakalulunod na alon ng konsensya. Si Eliza. Ang kanyang mukha, ang pagmamakaawa sa kanyang opisina, ang blankong itsura sa kanilang kasal, ang takot sa kanyang mga mata nang sigawan niya ito, lahat ay bumalik sa kanya. Ikinulong niya ang ama nito. Itinali niya ito sa isang kasal na puno ng pagkamuhi. Ginawa niya itong bihag. At lahat ay base sa isang kasinungalingan. Tumayo siya at dumungaw sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng hardin. At nandoon si Eliza. Nagdidilig ng mga halaman, ang buhok ay nakatali, ang mukha ay seryoso. Mukha itong malungkot, ngunit may dignidad. Hindi siya mukhang kontrabida. Mukha siyang biktima. Ang kanyang biktima. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo ni Zach sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang paghihiganti ay nawala ng saysay. Ang pride ay naging abo. Isang bagong damdamin, mas malakas at mas apurahan, ang pumalit, ang pangangailangang protektahan siya. Ang pangangailangang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si David. Hindi na niya hinintay na magsalita ito. David, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Nakuha ko na ang report. Planuhin mo na ang pagpapalaya kay Mang Tomas. Gamitin mo lahat ng koneksyon, lahat ng pera. Gusto ko siyang makalaya sa lalong madaling panahon. Zach, anong? Ako na ang bahala kay Clarice, pagputol niya. Huminto siya sandali, lumunok, at idinagdag ang mga salitang pinakamahirap ngunit pinakatotoo sa lahat. At kailangan kong sabihin kay Eliza ang totoo. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa labas. Nakatalikod na si Eliza, pabalik na sa loob ng bahay. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang gawin ito ngayon bago pa siya panghinaan ng loob. Naglakad siya palabas ng opisina, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hahanapin niya si Eliza. Sasabihin niya ang lahat. Aaminin niya ang kanyang pagkakamali. Magmamakaawa siya para sa kapatawaran nito kung kinakailangan. Nasa pasilyo na siya, handa nang tawagin ang pangalan nito, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Clarice Lim. Sasagutin niya sana para sigawan ito, para isumbat ang lahat ng kanyang natuklasan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang text message ang pumasok mula sa parehong numero. Zach, I have to see you now. It's about Eliza. I found something you need to know. Something dirty about her past. Ang text message ni Clarice ay parang isang malamig na kamay na biglang pumigil kay Zach. Something dirty about her past. Ano man iyon, alam niyang isa itong patibong. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong alam na malapit ng mabisto. Ngunit bago pa man niya ito mabalewala, isa pang mensahe ang dumating. Isang litrato.
Isang litrato ni Eliza na kausap ang isang lalaking hindi niya kilala sa isang madilim na eskinita. Kuha ito mula sa malayo, malabo, ngunit sapat na para magtanim ng duda kung iyon ang layunin. Naggitngit ang mga ngipin ni Zach. Alam niyang peke ito, isa na namang manipulasyon. Ngunit ang tusong si Clarice ay kumikilos na. Kailangan niyang unahan ito. Kailangan niyang makausap si Eliza, ngayon din. Sa kabilang dako, katatapos lang ni Eliza na iligpit ang mga gamit sa paghahalaman. Papasok na siya sa loob ng bahay nang isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng malaking pinto. Bumukas ang bintana nito at lumabas ang nakangiting mukha ni Clarice Lim. Eliza! Buti na lang naabutan kita, sabi ni Clarice, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang kaba. May importante lang akong kailangan ibigay sa'yo. Pwede ka bang lumapit sandali? Nag-alinlangan si Eliza. Matapos ang hapunan kung saan siyang ipinagtanggol ni Zach, mayroon ng pader sa pagitan nila ni Clarice. Ngunit ang pagiging magalang ay nakasanayan na niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kotse. Ano yon, Clarice? Tanong niya, pinipilit na maging formal. Ang ngiti ni Clarice ay bahagyang nawala, napalitan ng isang anyo ng peking pag-aalala. Look, Eliza. Alam kong nagsimula tayo ng hindi maganda. Pero babae rin ako. At ayokong makita kang nagagamit at naloloko. Napakunot ang noo ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? Imbes na sumagot, kinuha ni Clarice ang kanyang cellphone. May kailangan kang marinig. Ayokong ako ang magsabi sa'yo. Hahayaan kong si Zach mismo ang magpaliwanag. Pinindot niya ang play. Sa simula, tanging ingay lang ang narinig ni Eliza. Ngunit pagkatapos, isang boses ang naging malinaw. Boses ni Zach. At kasunod nito, ang boses mismo ni Clarice. Ito ay isang pag-uusap. Isang lihim na pag-uusap. Ang galing ng plano, Zach, sabi ng boses ni Clarice sa recording, may halong paghanga. Hindi ko akalain na ganito kabilis bibigay ang matandang Santiago. Naramdaman ni Eliza na nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinabi ko sa'yo, Clarice, sagot ng boses ni Zach, malamig at mayabang. Lahat ng tao may kahinaan. Ang sa matanda, ang anak niya. At si Eliza ang kahinaan niya, ang ama niya. Hindi. Hindi maaari. So, ano nang susunod? Tanong ni Clarice. Ngayong kasal na kayo, anong gagawin mo sa kanya? Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa puso ni Eliza, mga salitang sumira sa bawat katiting na pag-asa na namuo sa loob niya sa mga nakaraang araw. Pagsasawaan, sabi ng boses ni Zach, walang kaemo-emosyon. Kapag nakuha ko na ang gusto ko at napagsawaan ko na siya, itatapon ko siya na parang basura. At sa oras na yon, makukuha na natin ang lahat ng natitira sa kumpanya nila. It's a perfect plan. Itigil mo na iyan. Ang boses ni Eliza ay isang pakiusap, isang bulong na halos hindi marinig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang bawat salita sa recording ay isang kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Itinigil ni Clarice ang recording at tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng huwad na awa. I'm so sorry, Eliza. Narinig ko lang yan nang hindi sinasadya. Akala ko, mahal ka talaga niya. Pero ginagamit ka lang pala niya. Ginamit niya ang pagdurusa ng ama mo para makuha ka. Hindi na makapagsalita si Eliza. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang pag-aalala ni Zach nang masugatan siya. Ang pagtatanggol nito sa kanya laban kay Clarice. Lahat yon isang palabas? Isang parte ng T-Perfect Plan? Ang lahat ng pag-asa na namuo sa puso niya ay naging abo, naging laso na kumakalat ngayon sa buong sistema niya. Eliza! Okay ka lang? Hindi niya pinansin si Clarice. Tumalikod siya at tumakbo papasok sa mansyon, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi. Hindi ito ang sakit ng pagkamuhi, ito ang sakit ng pagkakanulo. Mas masahol pa ito. Saktong pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya si Zach na papalapit sa kanya, ang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Siguro ay pag-aalala. Siguro ay pagkukunwari. Eliza, kailangan nating mag-usap, sabi ni Zach, ang boses ay apurahan.
Hinarap siya ni Eliza, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Mag-usap. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan, isang tawang basag. Tungkol saan, Zach? Tungkol sa perfect plan mo. Natigilan si Zach. Anong-anong sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Hinayaan na niyang lumabas ang lahat ng sakit. Halimaw ka. Isa kang demonyo. Ginamit mo ang pagmamahal ko sa ama ko. Ginamit mo ang pagdurusa niya para lang makuha ang gusto mo. Para lang paglaruan ako. Hindi. Hindi totoo yan, Eliza. Makinig ka sa akin, lumapit si Zach, sinubukang hawakan ang kanyang braso. Huwag mo akong hahawakan. Itinulak niya ito palayo. Narinig ko ang lahat. Ang pag-uusap ninyo ni Clarice. Ang plano ninyong sirain kami. Patibong iyon, Eliza. It's not what you think. Clarice framed me. Peke ang recording na iyan. Sinubukan ni Zach na magpaliwanag, ngunit ang bawat salita niya ay parang kasinungalingan sa pandinig ni Eliza. Ang sakit ng pagkakanulo ay masyadong sariwa, masyadong malakas. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Tapos na ako sayo, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang buhay. Ang mga luha ay tumigil na. Ang natira na lang ay isang malawak na kawalan. Sana masaya ka na. Nakuha mo na ang ganti mo. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo paakyat sa hagdan. Hindi na niya pinansin ang pagsigaw ni Zach sa kanyang pangalan. Pumasok siya sa silid niya, kinuha ang maliit na bag na dala niya noong una siyang dumating, at inilagay doon ang ilang damit na pag-aari niya. Wala nang iba. Wala siyang gustong dalhin mula sa impyernong ito. Bumaba siya ulit, dala ang kanyang bag, nakatayo pa rin si Zach sa gitna ng sala, ang mukha ay puno ng desperasyon. Eliza, please tea. Sabi niya, ang boses ay nagmamakaawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang makapangyarihang si Zachary de Villa na nagmamakaawa. Hinawakan nito ang braso niya, mas mahigpit ngayon. Don't leave. Parang awa mo na, maniwala ka sa akin. Tiningnan ni Eliza ang kamay nitong nakahawak sa kanya, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Walang bakas ng pag-aalinlangan, binitawan niya ang kamay ni Zach. Isang huling, malamig na tingin ang ibinigay niya dito. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Kahit sa ang bus station, Manong, sabi niya, ang boses ay basag. Habang papalayo ang taxi, tanaw pa rin niya ang figura ni Zach na nakatayo sa labas ng mansyon, hindi gumagalaw na parang isang estatwang nabigo. Habang nasa loob ng bus pauwi sa Laguna, ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa labas, ngunit wala siyang nakikita. Hawak niya ang annulment papers na pinirmahan na niya bago pa man siya umalis sa mansyon, ang tanging bagay na kinuha niya mula sa opisina ni Zach kanina habang ito'y wala. Ang pagod at sakit ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagpikit niya, isang biglaang pag-alon sa kanyang sikmura ang naramdaman niya. Isang matinding pagkahilo. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa maliit na palikuran ng bus. Doon, inilabas niya ang lahat. Habang nakaluhod sa sahig, nanginginig, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Bigla niyang naalala ang kalendaryo. Ang petsa. Ang mga pagbabago sa kanyang katawan na binaliwala niya dahil sa stress. Hindi. Hindi maaari. Isang hinala, isang takot na mas matindi pa sa pagkakanulo ni Zach, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang posibilidad na sa kanyang sinapupunan, may isang buhay na nabuo. Isang buhay na mag-ugnay sa kanya sa lalaking pinakakinamumuhian niya sa buong mundo, magpakailanman. Nakatayo si Zachary de Villa sa gitna ng kanyang malawak na sala, nakatingin sa pintuan kung saan huling dumaan si Eliza. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nangungutya sa kanya, isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang kanyang tiganti ay naging isang sandata na sumira hindi sa babaeng kinamumuhian niya, kundi sa babaeng, sa isang paraan na hindi niya maintindihan, ay nagsisimula na niyang alagaan. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay panandalian lamang.
Mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas matindi at mas mapanganib, isang malamig at determinadong galit. Ngunit ang galit na ito ay hindi na para kay Eliza. Lahat ng ito ay nakatuon na ngayon sa iisang tao. Si Clarice. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Atty. David Reyes. David, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bakal. Nasaan ka? Kailangan kita dito. Ngayon na. Ilang sandali pa, dumating si David sa mansyon. Naabutan niya si Zach sa home office nito, naglalakad pabalik-balik na parang isang tigring nakakulong sa hawla. Sa mesa, nakakalat ang mga kopya ng investigasyon tungkol kay Clarice. Anong nangyari? Tanong ni David, nakikita ang bagsik sa mukha ng kaibigan. Umalis na si Eliza, maikling sagot ni Zach, huminto ito sa paglalakad. Clarice got to her first. Nagpakita siya ng isang peking audio recording. Isang pag-uusap na di umano'y sa aming dalawa, pinaplano ang pagbagsak ng mga Santiago. Napahawak si David sa kanyang noo. Ang tuso niya. Alam niyang iyon ang pinakamadaling paraan para sirain ang tiwala ni Eliza. Kailangan nating patunayan na peke ang audio, sabi ni Zach, ang mga mata ay nag-aapoy. At kailangan nating makuha ang pag-amin niya. Hindi na ako papayag na siya ang magkontrol ng larong ito. Tapos na ang pagiging biktima ko. Lalaban ako. Ito ang unang beses na nakita ni David ang ganitong determinasyon kay Zach. Hindi ito ang aroganteng kumpiyansa ng isang si. Ito ang desperadong laban ng isang lalaking may panganib na mawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ako na ang bahala sa audio, sabi ni David, kinuha ang kanyang laptop. May mga kilala akong sound engineers na kayang suriin yan. Madaling patunayan kung doctored ang isang recording. Ang mas mahirap ay ang pag-amin. Hindi aamin si Clarice ng basta-basta. Aamin siya, sabi ni Zach, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Dahil gagamitin ko laban sa kanya ang nag-iisang kahinaan niya. Ang obsesyon niya sa akin. Tumayo si Zach at kinuha ang kanyang telepono. Naghanap siya ng isang numero. Ang numero ni Eliza. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay pagod at walang buhay. Parang anino na lang ng boses na una niyang narinig. Naramdaman ni Zach ang pagkirot sa kanyang dibdib. Eliza, ako to. Isang mahabang katahimikan. Ano nang kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Alam kong galit ka, simula ni Zach, pilit na pinapakalma ang sarili. At may karapatan ka. Pero parang awa mo na, bigyan mo ako ng isang pagkakataon para ipakita sa iyo ang totoo. Isang oras lang ng buhay mo ang hinihiling ko. Para saan pa? Para mas lalo mo akong saktan at pagtawanan? Hindi, mabilis na sagot ni Zach. Para sa katotohanan. Pagkatapos nito, kung galit ka pa rin, kung hindi mo pa rin ako mapapatawad pangako, hindi na kita guguluhin kailanman. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang tunog ng pagod at pag-aalinlangan. Ang ilang segundong paghihintay sa sagot nito ay parang isang walang hanggan. Saan at kailan? Nakahinga ng maluwag si Zach. Bukas ng gabi. Isang private restaurant sa Makati. Ay te-text ko sa iyo ang detalye. Mag-isa kang pumunta at maghintay sa private room. Huwag kang mag-alala, hindi ako ang unang sasalubong sa iyo. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay David. Nasa atin na ang unang hakbang. Kinabukasan, sa isang madilim at eleganteng private room ng restaurant, nakaupo si Zach sa isang sulok, naghihintay. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Ang mukha niya ay nagliliwanag sa tagumpay. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida, handang-handa para sa isang selebrasyon. Zach, sabi niya, ang boses ay malambing. Nandito ka na pala. Nasaan na ang asawa mo? Ay, nga pala iniwan ka na niya. Hindi kumibo si Zach. Pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha, na para bang isa siyang talunang lalaki. You were right about her, Clarice, sabi ni Zach. Ang boses ay may pait. I should have listened to you from the start. Ang ngiti ni Clarice ay lalong lumapad. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Lumapit ito at umupo sa tapat niya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba?
Ako lang ang nakakakilala sa'yo. Ako lang ang nararapat para sa'yo. Paano mo ginawa, Clarice? Tanong ni Zach, tinititigan ito. Ang audio, paano mo nagawa iyon? Tumawa si Clarice, isang tawang puno ng pagmamalaki. Technology is a wonderful thing, my dear. Kaunting hiwa dito, kaunting dugtong doon. Madali lang lokohin ang isang desperadong babae. At ang pagbagsak ng tatay niya? Well, let's just say a little push was all it took. Habang nagsasalita si Clarice, isang anino ang gumalaw mula sa pinakamadilim na sulok ng silid. Dahan-dahan itong lumabas sa liwanag. Si Eliza. Ang mukha ni Clarice ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng gulat at takot. Anong ginagawa mo dito? Ngunit bago pa man makasagot si Eliza, si Zach na ang nagsalita. Tumingin siya kay Clarice, ang kanyang mga mata ay hindi na blanko, kundi puno ng isang malamig na galit. Bakit mo ginawa to, Clarice? I treated you as a friend, partner. Doon na sumabog si Clarice. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang natira ay ang isang babaeng puno ng obsesyon at kabaliwan. Ginawa ko yon para sa'yo, sigaw niya, tumatayo. Para sa atin. Hindi ka nababagay sa babaeng iyan na walang ginawa kundi saktan ka. Ako ang nararapat para sa'yo, Zach. Ako. Tumango si Zach, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinuro niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa, ang screen ay nakailaw at nagpapakita ng isang recording API na umaandar. Salamat, Clarice, sabi ni Zach, ang boses ay kalmado na. That's all needed. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto ng private room. Pumasok si Atty. David Reyes, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Gumuho ang mundo ni Clarice. Napasubsob siya sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa nangyayari, habang papalapit ang mga pulis para arestuhin siya. Nawala ang lahat ng ingay. Dinala na ng mga pulis si Clarice. Umalis na rin si David. Naiwan silang dalawa ni Zach sa tahimik na silid, ang hangin ay mabigat sa mga hindi masabing salita. Nakatayo si Eliza, hindi gumagalaw, ang mukha ay isang blankong canvas ng mga naglalaban ng emosyon. Dahan-dahang lumapit si Zach sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng galit at pride, ay ngayon ay puno ng sakit, pagsisisi, at isang desperadong pagsusumamo. Huminto siya sa harap nito, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Ngayon ni. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Maniniwala ka na ba sa akin, Eliza? Patawarin mo ako. Ang mga salitang ipatawarin mo ako, ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa lahat ng katahimikan sa mundo. Nakatitig lang si Eliza kay Zach, pinoproseso ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang pag-amin ni Clarice, ang detalyadong bitag na inihanda ni Zach, ang hilaw na pagsisisi sa mga mata nito. Totoo nga. Si Zach ay biktima rin, isang instrumentong ginamit dahil sa sarili nitong mga sugat. Ngunit ang katotohanan ay hindi isang magic wand na kayang burahin ang lahat ng sakit. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at tahimik na lumabas ng restaurant. Hindi siya pinigilan ni Zach. Alam nitong kailangan ni Eliza ng espasyo, ng panahon. Ang laban para sa katotohanan ay tapos na, ang mas mahirap na laban para sa pagpapatawad ay ngayon palang magsisimula. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa umaga ni Eliza. Sa tulong ni Atty. David Reyes at sa lahat ng ebidensyang nakalap, ibinasura ang kaso laban kay Mang Tomas Santiago. Ang muling pagkikita nila sa labas ng city jail ay puno ng luha at mahigpit na yakap. Ang mga kulay abo sa mukha ni Mang Tomas ay tila nabawasan, napalitan ng liwanag ng kalayaan. Salamat, anak, sabi ni Mang Tomas, ang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Salamat sa hindi pagsuko. Ngumiti si Eliza, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Walang anuman, tay. Umuwi na po tayo. Bumalik sila sa kanilang simpleng buhay sa Laguna. Muling binuksan ni Mang Tomas ang kanilang maliit na karinderya. Unti-unti, sa tulong ng mga kapitbahay na hindi sila tinalikuran, bumabalik sa normal ang lahat. Ngunit para kay Eliza, may isang bagay na hindi pa rin maayos. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa tapat ng kanilang bahay, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan.
Bumaba mula rito si Zach. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Mukha siyang mas bata, mas simple, at mas abot kamay. Nag-alinlangan itong lumapit na para bang naglalakad sa napakanipis na yelo. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Eliza, sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy lang niya ang pagwawalis. Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayo ng tatay mo, sabi ni Zach. Maayos na kami, sagot ni Eliza, hindi tumitingin dito. Salamat sa'yo. May kaunting sarkasmo sa kanyang tono, ngunit hindi ito pinansin ni Zach. Iyon lang ang mahalaga, sabi nito. Si Clarice nahaharap na sa mga kaso niya. Sinigurado kung hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Tahimik lang si Eliza. Hindi ako naparito para humingi ng kapatawaran, patuloy ni Zach, at sa sinabi niyang iyon, napahinto si Eliza sa pagwawalis at tumingin dito. Dahil alam kong wala pa ako sa posisyon para humingi niyan. Naparito ako para umamin. Para akuin ang mga pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. Nagkamali ako, Eliza. Nagkamali ako nang husgahan kita 5 taon na ang nakalipas. Nagkamali ako nang hayaan kong kainin ng galit at pride ang pagkatao ko. Ginamit ko ang kasal bilang paghihiganti at sa proseso, nasaktan kita ng lubos. At sa lahat ng iyon humihingi ako ng tawad. Hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang tao na nakasakit sa'yo. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at bumalik sa kanyang sasakyan. Umalis ito nang walang anumang karagdagang salita. Iniwan si Eliza na nakatayo, hawak ang walis, ang puso ay puno ng naglalaban ng emosyon. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay nagpatuloy. Ngunit ang presensya ni Zach ay hindi na muling nawala sa isipan ni Eliza. Lalo na ngayon na kumpirmado na ang kanyang pinakamatinding takot. Isang positibong resulta mula sa pregnancy test na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Ang sikreto niya ay lumalaki sa kanyang sinapupunan, isang sikreto na dapat malaman ng ama nito. Isang araw, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer sa karinderya, isang voluntaryo ang lumapit. Ako na po dyan, ma'am, sabi ng isang lalaki, at nagsimulang maghugas ng mga plato sa lababo. Napakunot ang noo ni Eliza. Paglingon niya, muntik na niyang mabitawan ang hawak niyang baso. Si Zach. Nakangiti ito ng simple sa kanya, basa ng pawis, ang manggas ng kanyang polo shirt ay nakatupi. Mukhang kailangan niyo ng tulong, sabi nito. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Eliza. Nag-apply ako bilang dishwasher, biro nito. Pero seryoso, nandito ako para tumulong. Walang kapalit. Hayaan mo lang akong bumawi. At iyon ang naging simula. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa Maynila, dumadating si Zach sa Laguna. Hindi bilang isang sihi, kundi bilang isang ordinaryong tao. Tumutulong siya sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas, sa pag-aayos ng mga nasirang upuan, sa paghugas ng mga pinagkainan. Hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang siyang gumagawa, naghihintay. Sa una, si Mang Tomas ay may pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga kilos ni Zach, unti-unti itong lumambot. Isang gabi, pagkatapos magsara ng karinderya, naabutan ni Eliza si Zach na nakaupo sa isang bangko sa labas, nakatingin sa mga bituin. Tumabi siya rito. Matagal silang hindi nagsalita. Bakit mo to ginagawa, Zach? Tanong ni Eliza sa wakas. Tumingin si Zach sa kanya, ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil kailangan kong patunayan sa'yo, at sa sarili ko, na kaya kong maging isang mabuting tao. Na ang pagmamahal, kung totoo, ay hindi hinihingi. Pinaghihirapan ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang paghawak niya ay hindi na malamig, kundi mainit at puno ng pag-iingat. Mahal kita, Eliza. Noon pa man, takot lang akong aminin. At kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, ipapangako ko, hindi ko nasasayangin. Tinitigan ni Eliza ang kanilang magkahawak na kamay. Ang lahat ng galit at sakit ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na init. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Zach. May kailangan ka ring malaman, bulong niya. Inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa kanyang tiyan. Ang pagkalito sa mukha ni Zach ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang hindi maipaliwanag na saya na kumislap sa kanyang mga mata.
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Laguna, ang kanilang mga puso ay muling nag-usap. Hindi sa pamamagitan ng isang kontrata, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng wika ng pagpapatawad. Inabot ni Eliza ang kamay ni Zach at mas hinigpitan ang hawak dito. Isang bagong simula. Isang pag-ibig na sinubok ng apoy at binuong muli mula sa mga abo. Isang pag-ibig na sa wakas ay tunay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eliza at Zachary. Isang kwentong isinilang sa pagkamuhi, sinubok ng pagkakanulo, ngunit sa huli ay pinagbuklod ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay sa kaibuturan ng puso ng tao, kung paano ang galit ay kayang maging lason, at kung paano ang pag-ibig, gaano man ito kaliit sa simula, ay may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Nais naming iparating sa pamamagitan ni na Eliza at Zach na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng magkasama. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may karapatang magkamali, ngunit lahat din tayo ay may karapatang magpatawad at higit sa lahat ang mapatawad. Ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw na naghihintay. Hangad namin na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na pakiramdam sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwento ni na Eliza at Zach, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.